Nawa datnan kayo ng video ito na walang sakit, walang karamdaman, masagana, masaya ang buhay, at matagumpay sa mga pagsubok na pinagdadaanan. Daanan lang natin, huwag natin pagbayan. Tayo po mula itutungahin ng pagbasa. Hahaungin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanatang 25, mga talatang 31 hanggang 46. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao at sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, halika kayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa nang likhain ang sanlibutan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinutuloy, o kayo walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw? Sasabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, ay sa akin ninyo ginawa. At sasabihin niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin mga sinumpa, kayo'y pasaapoy na di mamamatay, na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan na walan ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan at hindi namin kayo pinaglingkuran? At sasabihin sa kanilang hari, sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Mapapansin po natin sa ating pagbasa ay pagpapahiwatig ito ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesus sapagkat siya'y darating. At sa kanyang pagbabalik, siya ay magbibigay ng mga gantimpala sa mga gumawa, tumupad at naging katulad niya, mga nagsabuhay ng kanyang mga aral at salita. Ngunit papapansin natin na hindi lang siya magbibigay ng gantimpala, meron din siyang parurusahan. Ang mga magiging basihan ng kanilang gantimpala, ang magiging basihan ng kanilang kaparusahan ay yung mga ginawa sa kanya. Sasabihin niya doon sa mga matutuwid, sapagkat nung ako'y nagutom, ako'y inyong pinakain, nung ako'y nauhaw, ako'y inyong pinainom, na ako'y magkasakit, ako'y inyong dinalaw, na ako'y mabilanggo, ako'y inyong pinaglingkuran. Sasabihin ng mga matuwid, Panginoon, kailan naman namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, walang damit, nagkasakit, nabilanggo, na hindi ka namin pinaglingkuran? Sasabihin ng Panginoon, ang ginawa ninyo ito sa pinakaaba, sa pinakamaliit na ito, hindi ninyo sa kanila ito ginawa, kundi sa akin nyo ito ginawa. Ang linaw, mga kapatid. Kung ano man pala ang ating magiging trato, gagawin sa ating kapwa, yung pala ang mapagbabatayan, yung pala ang pagbabasihan kung tayo tatanggap ng gantimpala o parusa. Kaya nga sasabihin din ng mga masasama, Panginoon, kailan namin kayo nakitang nagutom? Kailan namin kayo nakitang nagutom? Kailan namin kayo nakitang nauhaw, nagkasakit, nabilanggo, hubad, na hindi ka namin pinaglingkuran? Pareho ang sagot ng Panginoon sa mga matuwid. Nang ginawa ninyo ito, nang hindi ninyo gawin ang mga bagay na ito sa mga aba, sa mga api, sa mga walang-wala, nang sila'y pagkaitan ninyo ng tulong, hindi nyo sila pinaglingkuran, hindi ninyo ito sa kanila ginawa, kundi sa akin ninyo ito ginawa. So, ang kaparusahan pala ay hahantong, sasapitin ng mga taong hindi gagawa ng mabuting pakikitungo sa kanyang kapwa, hindi lilingap sa mga taong nangangailangan at humihingi ng tulong, hindi umaabot ng ayuda at pagpapala sapagkat tayo man ay pinagpala din. Tayo po ay tumunghay na kung ano po yung ating pinakasusing salita sa atin pong pagbasa. Sinasabi ko sa inyo, ng pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Malapit sa puso ng Diyos sa mga walang-wala, ang mga aba at ang mga dukha. Totoo yun, kasi siya nga ang may likha ng lahat ng tao.
Ang mga pinagkaitan ng mundo at ng lipunan ang unang-una sa paningin ng Diyos. Ang Diyos na nasa loob ng ating mga mararangyang bahay, dalanginan, nasa mga sakramento at isinisilarawan ng mga banal na bagay ay siya ring Diyos na nasa mga nanlilimos sa kalye, naghihirap sa ospital, nagdurusa sa mga bilangguan, at nagtitiis sa mga barong-barong. Kaya nga hindi natin pwedeng maliitin pagkaitan ng tulong, dedmahin, baliwalain ang mga taong walang-wala, mga nahihirapan, mga may sakit at karamdaman, sila mga dumaranas ng pagsubok kahirapan, sapagkat sinasabi sa ating refleksyon na sumasa kanila din ang Diyos. Nasa kanila din ang Diyos. Bakit? Ang Diyos ang may likha ng lahat ng tao, mahirap, mayaman, katamtaman ang buhay. Kung tayo man ay nabigyan ng pagkakataon na maging marangya, higit ang pagpapala, higit ang ating biyaya, hindi nangangahulugan na ito'y para sa ating sarili lamang. Dapat tayo maging extension kamay ng Panginoon sa mga taong walang-wala. Masasabi lamang na tayo ay mga tagasunod ni Kristo kung nababanaagan natin ang Diyos sa mga dukha. Sukatan ng ating pagiging Kristiyano ang antas ng ating pagtugon sa tawag ng misyon. Ano po ang magiging basihan na tayo ay isang tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo kapag tayo ay umaabot, tumutulong sa mga taong dukha at sa mga walang-wala. Sukatan ng ating pagiging Kristiyano ang antas ng ating pagtugon sa tawag ng misyon. Paano natin makikita ang Diyos sa langit kung hindi natin matanaw ang mukha ng Diyos sa mata ng ating kapwa? Paano daw? Hindi daw natin matanaw ang mukha ng Diyos kung hindi natin makita sa mukha ng mga mahihirap, kung hindi natin titingnan ang mga mahihirap, kung hindi tayo magbibigay ng pansin sa mga wala at sa mga aba, sa mga nagdurusa, sa mga nahihirapan. Paano natin makikita ang Diyos sa langit kung hindi natin matanaw ang mukha ng Diyos sa mata ng ating kapwa? Ito'y tanong na lahat tayo ay dapat sumagot. Masdan natin ang Diyos sa mga naghihirap, samahan natin siya sa mga nagdurusa. Maglaan tayo ng panahon at yaman upang kahit paano ay maibsan ang kanilang kalagayan. Ito'y hamon na rin sa atin pong pagninilay. Ano yung ating hamon? Samahan natin sino? Ang mga nagdurusa. Maglaan din tayo ng panahon. Ano yung ilalaan? Panahon at yaman upang kahit paano ay maibsan ang kanilang kalagayan. So tungkulin pala ng mga nagsasabing sumasa kanila ang Diyos sa mga nagsasabing sila'y mga naglilingkod sa Diyos ang makapag-ibsan o makapagpagaan, makapagbawas ng pagdurusa, paghihirap ng mga tao sa ating kapaligiran.